Ito pa yung ibang mga ano, ito maganda tong interview ni Inday. Sabi ko nga sa inyo, mamamatay sila dito. Matatay sila dito sa mga sagot ni Inday Sara dito. So, yung kaninang sinasabi ko, hindi, kumbaga, ayaw niyang agawin para makita ninyo kung anong klase ng mga politiko itong mga Marcos na ito. At baka naman sakali, matuto na kayo. O, kung tumakbo man ako, maging presidente man ako sa 2028 or hindi, ma-impeach ako ngayon, eh siguro naman, pipili kayo ng tao na hindi konektado dito sa mga magnanakaw na pamilya na ito. Siguro naman, this time, i-endorse to ni Santa Claus o i-endorse ni Madonna yan. Tsaka ni Michael Jackson. Eh, sigurado naman ako na hindi kayo magbababudol dun sa mga nag-i-endorso. Kaya nga kumukuha yan ng mga artista dahil binubola kayo. Kaya nga kumukuha yan ng mga magagaling na mga mag-host sa kanilang mga kampanya dahil binobola kayo niyan eh. Gawin ninyo yung due diligence. Tayo, bawat isang Pilipino, ina-advocate natin yan. Bawat isang Pilipino, gamitin ninyo yung ibinigay ng Panginoon sa inyo na utak. Hindi para mandugas, mandaya. Gamitin nyo yung mga utak ninyo para aralin. Sino ba tong taon na to? Makakatulong ba siya sa Pilipinas? Ito bang tao na to matino? Ito bang tao na to ay galing sa lahi ng mga impacto? Ganyan. Ganun ang gawin natin mga bossing. Inaasahan natin yan sa 2028. Whatever happens, whether VP Sara will run for president on 2028, whether VP Sara will get impeached and someone else will take her position, take her yung slot para diyan sa presidency sa 2028, aralin nating maigi. Ano pa yung mga sinabi ni Inday Sarang nakakaulol? Sigurado ako si Claire Castro bukas bubula na naman bibig niyan. Si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta ang naging pagdiriwang dyan? Nikki, mismong si Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan dito sa Rizal Park sa Davao City. Nag-alay ng bulaklak ang pangalawang Pangulo sa ribulto ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Dumalo rin si Davao City Vice Mayor Rigo Duterte at iba pang security cluster at empleyado ng lungsod. Matapos ang aktibidad, nagpaunlak ng panayam si VP Sara. Binigyang diin ng bise na hindi lamang sa pananakop ng mga dayuhan nawawala ang kalayaan ng bansa, kundi maging sa korupsyon umano sa gobyerno. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat Pilipino. Nikki. Bril, may umuugong daw na banta umano sa seguridad sa Malacanang ngayong araw pa mismo ng kalayaan. May pahayag ba dito? Meron na naman daw umuugong na banta sa Malacanang. Utang ina niyan. Sila nga yung banta sa Pilipinas eh. Mga taga Malacanang, ang banta sa bayang Pilipinas. Putang ina niyan. Walang may gustong pumunta siya sa Malacanang ngayon dahil sa bulok yung mga nakatira riyan. May banta sa Malacanang. Walang hiya kayo. Kung meron man nagbabanta dyan, sila yan, mga magnanakaw. Oh, yan yung mga gusto nilang ipagkanuno na mga kasama nila sa magnanakaw. Sila nagbabantaan malamang. Tiyanginan yan. Hindi bantay. Kung may mangyari man dyan sa Malacanang, walang pakialam taong bayan na dyan eh. Kung masunog nga yan mamaya eh. At masunog sila sa loob niyan eh. Walang sigurado ako, walang mag-aalala eh. Oo, banta sa Malacanang sinasabi ninyo. Merong banta na taga Malacanang, meron. Mga taga Malacanang na banta sa buhay ng mga Pilipino, marami. Yan ang totoo, banta sa Malacanang. Benta siguro. Sara. Nikki, wala raw impormasyon si VP Sara tungkol dyan. Hindi rin daw niya pangungunahan ang anumang panawagan para sa isang people power. Dagdag pa ng bise, hindi umano niya kagustuhang agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pahayag ni VP Sara. Hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Yan o, nakita nyo, di ba? Palakpakan. Galing talaga ni Inday. Wag, sabi ni Inday. Kayang-kaya na ni Inday. Sa totoo lang, kayang-kaya niya nang agawin yan eh. Alam ninyo, noong yung nangyari dyan sa May Luneta, di ba? Yung napakaraming mga kapatid nating iglesia na nandiyan dyan, nagpunta dyan, di ba?
Actually, 2 beses na yan eh. Yung pangalawang beses na nagpunta sila dyan at nag-rally sila dyan. Tapos may rally din dito sa may bandang White Plains, sa may Camp Aguinaldo, di ba? Alam mo, sa totoo lang. Si Inday Sara, kung tumayo siya, pumunta siya sa may Camp Aguinaldo, kung ginawa lang niya yung ginawa ni Gloria Arroyo na niligawan niya na yung mga dapat niyang ligawan nung panahon na si Erap ay gusto nilang patalsikin. Nung panahon din ni Cory, yung niligawan nila yung mga militar para bumaliktad kay Marcos Sr. Kasi yun lang naman talaga eh. May tao na. Nandiyan na yung tao. Galit na yung tao. Kaya lang, isinama nila sa corruption yung armed forces eh. Ganito ginawa nila dyan. Ito, tingin ko lang malamang mali ako, fake news pwede lang. Sa isip ko lang naman to, pwedeng mali ako. Pero ang ginawa nila, mga bossing, di ba nakita nyo may mga video si Zaldico, may video si Romualdez na tinatawagan na ng mga generals, parating na yung mga bonus nyo, approve na yung budget, and so on and so forth. In-involve nila yung mga sundalo. Kumbaga, yung mga sundalo hindi man mga korap yan, pero isinama nila sa corruption. Sa ayaw at sa gusto ng mga militar, lalo yung mga opisyal, sinama sila sa mga corruption. Ayaw man nila sigurong tumanggap, pero binigyan sila at wala silang choice kung hindi tanggapin yung mga pinagbibigay sa kanila. Otherwise, tatanggalin sila lahat sa posisyon pag hindi tinanggap to. So anong ibig ko sabihin? Pinilit kang tanggapin yung isang bagay, tapos gagamitin yun sa'yo ngayon. Yung mga bagay na yun. Kasi may ebidensya sila na tumanggap ka eh. So sasabihin nila ngayon, tatalikod ka sa akin, may ebidensya ako sa'yo na tumanggap ka. So kung babagsak ako, babagsak ka rin. Kaya takot yung mga militar, lalong-lalo na yung mga opisyal na lumaban sa gobyerno kasi idinamay sila sa corruption. Hindi man corrupt yung mga militar natin, pero pinilit sila na maging corrupt ng corrupt na gobyerno na ito. We go down, you go down also. Kaya magtataka kayo bakit yung mga generals galit na galit sa Marines, ganito, pare-parehas sila ng sinasabi, bakit may parang may kumpas, bakit dinidisown nila yung sarili nilang kalahi ng mga ex-Marines. Kasi nga, pag bumagsak si Bongbong Marcos, syempre tatalikod yung mga sundalo, 'di ba? Pag talikod ng mga sundalo, sumama dito sa mga tao na magre-revolusyon laban sa gobyerno. Syempre sabihin, ikaw, puta kawatan ka rin. Nagnakaw ka rin 'di ba? Binigyan kita, pinilit mo lang naman ako, tinanggap mo pa rin. So ganun yung nakikita ko na nangyayari ngayon. Bakit itong mga militar natin hindi natin makasama sa pakikipaglaban? Kasi nga in-involve sila at hawak sila sa liig para silang hostage baga. So yung mga yan, waiting na lang sila talaga na matapos tong administrasyon na ito. Sa totoo lang, kung si Inday Sara gusto niyang agawin yan, maagaw niya yan Pupunta ako sa kung ako si Inday Sara, pupunta ako sa Armed Forces. I will set a meeting with them. Makikipag-meeting man yan mga yan sa akin, sigurado. Pagdating ko doon, kasi ang ginagawa ng gobyerno, sila yung nauunang pumupunta Pumupunta sila doon para ipaalala sa mga yan, tangina ninyo magkakasabwat tayo. Tangina ninyo, nagsitanggap kayo lahat Yung mga tinanggap mo, akala mo galing sa mabuti yun, hindi. Galing sa masama yun, pucha, damay ka. Kaya sila nagpupunta. Ngayon, kung nagpunta si Inday Sara doon, madali naman sabihin sa mga militar natin. Kasi ang kinakatakot lang naman ng mga militar natin, alam mo kung ano, yung mawalan sila ng pensyon pagka nag-retire sila. Yung mapakinabangan nila yung haba ng kanilang paninilbihan, lalong-lalo na yung mga opisyal. Yun lang naman ang importante sa kanila. Kaya nga, ang panakot doon sa mga ex-military, generals specifically, na kaya pinakot nila yung mga nagsasalita, tanggalan sila ng pensyon. Kasi yun lang naman ang inaasahan talaga nila pagka na-survive nila lahat ng hazard ng pagiging sundalo. So pwede naman pumunta si Inday doon. Tapos sabihin ni Inday, I know na lahat kayo ay nasangkot, nakatanggap or anuman. Sa anumang paraan, alam ko na nakasama kayo sa ginawang kahayupan nitong gobyerno na ito. Let us assure everyone na kapag sumama kayo sa akin, pinagtanggol nyo ko kasamang taong bayan na agaw natin ang kapangyarihan kay Bongbong. Lahat kayo, hindi ko hahabulin. Lahat kayo, hindi ko hahabulin. Ito ang itatalaga kong bagong department, AFP chief. Lahat kayo, sisiguraduhin ko na kung anuman ang inyong mga kasalanan ay hindi. Magpirmahan tayo ngayon. Hindi kayo hahabulin. Yan lang naman ang pinangahawakan nila sa inyo na hindi kayo makakabaliktad dahil idinamay nila kayo sa pagnanakaw sa bayang Pilipinas. So ipinapangako ko lahat ng mga matatanggal na mga opisyal pag ako na presidente, ibabalik ko lahat yan. Kaya ng presidente yan. Lahat kayo, wag kayong matakot kung tatanggalin nila kayo sa trabaho dahil sa pagtalikod ninyo, huwag kayong mag-alala. Mananalo ako at pag ako na, mahaba yung panahon na pagsasamahan natin, 3 years plus 6 years,
i-reinstate ko kayo lahat ng mga pinolitika nila and so on and so forth. Ganun ang kung talagang si Inday Sara gusto lang niya talagang tapusin to, agawin sa mga Marcos, andali. Lahat na ng recipe nandyan eh. Ang wala na lang is yung tumayo siya at makipag-deal siya sa mga militar para makasama natin. Yun na lang ang kulang. Pero ginawa ba ni Inday Sara? Kayang-kaya niyang gawin yun eh. Mahal naman ng mga sundalo ang mga Duterte, lalong-lalo ng mga pulis. Mahal ng mga Duterte eh. Mga Duterte lumaban sa mga sa mga NPA. Tapos ngayon yung administrasyon ngayon, yung same NPA na pumapatay sa mga militar, kakampi nila ngayon eh. So ayaw ng mga militar yan. So kung ginawa ni Inday Sara yun, sigurado ako presidente na si Inday Sara ngayon, napatalsik na yan. Pero hindi ginawa ni Inday Sara yan. Bakit? Para matuto kayong lahat. Para, miski si Inday Sara, tingnan natin, pag-aralan natin sa 2028 ba dapat natin siyang iboto? Magiging kasing galing ba siya ng tatay niya o baka maging magnanakaw siya katulad ni Bongbong Marcos? Di ba yun yung natin, yung sinasabi ni Inday Sara dito na, gusto kong makita ninyo. Hindi enough yung 25 years na pagnanakaw ng tatay niya. Gusto kong makita ninyo sa 6 na taon na panunungkulan nito ni Bongbong kung anong gagawin niya sa bayang Pilipinas. At siguro naman, sa susunod na may mga presidenteng tumakbo, putsang natitingnan nyo na ngayon yung kanyang track record. Titingnan nyo na ngayon yung kanyang kakayanan. Titingnan nyo na ngayon kung talaga bang itong tao na itong mapagkakatiwalaan o hindi. Yung sinasabi ni Inday Sara dito, ang galing-galing ng na to ni Inday. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Alam ko na sasabihin na naman ni dyan. Alam ko na sasabihin ni Claire Castro na naman yan. Maglalabas na naman ng picture yon. Sinong walang hiya? Di ba ito yung tatay nila walang hiya? Di ba ito yung tatay nila ganito, ganyan, ganito. Gago, hindi na yun ang usapan ngayon. Kasi yung walang hiyang tatay nila, naayos ang bayang Pilipinas eh. Napaganda bayang Pilipinas eh. Itong walang hiyang amo mo, ano mo ginagawa sa bayang Pilipinas? Dinudurog, sinisira, walang hiya kayo. Nikki, nandito tayo ngayon sa labas ng Ateneo de Davao Senior High School Campus kung saan dito sa loob ng eskwelahan pansamantalang nakaburol ang mga labi ng Ateneo. Ayun, yung isa pa yan, yung Ateneo na yan. Diyos ko po, ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan,